Kahit mapatakan ito ng tubig, isa nang niluluto natin eh, ano? Walang epekto. Napakaraming tubig ang binubuhos ko dyan. Ayan. Talagang walang epekto yung ating tubig sa apoy natin. Okay, so ito na naman yung bago kong gawang splash proof. Napaka-safe na niyang gamitin. Okay, so tatanggalin ko yung ating splash proof. Tignan nyo kung ano yung tsura nito. Ito, kaya ayan, ganyan ang kanyang bahala na kayong tumingin kung paano pagkakayari ang ginawa ko sa kanya. Ayan ang kanyang itsura. Yung apoy natin ganun. May bluish ng kaunti yung loob. Okay, so hinalukay ko lang para maano lang yung carbon. Okay, so yung splash proof natin, ito lang ang kanyang itsura. Ayan. Para nakikita niyo kung paano ko ginawa. Ayan ang kanyang splash proof. Yung apoy natin may vortex effect yan, umiikot yan. Dalawa ang source ng ating apoy dyan. Merong center. May center nozzle yan, may side vent din yan. Ibig sabihin, may apoy din na nanggagaling sa gilid. Pagka walang splash proof, ganyan ang kanyang performance. Kung mapapansin nyo, paikot yung apoy natin na yan, umiikot yan, may vortex effect yan. Yan ang lakas oh. Ang lakas ng lagablab. Kaya lang, more on orange flame siya. Pero pag nilagay na natin yung ating splash proof, yung itong splash proof na ito, nalaglag pa. Pagka inilagay na natin itong splash proof natin, nagbabago ng performance yung ating apoy. Okay, so ilalagay natin yung splash proof natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. May kaunti bluish kapag napoform sa ating kalan. Kaya lang, pagka sinalangan natin ng splash proof yan, magbabago ng kulay yan. Nakita nyo? Ayan. Pagka walang splash proof, ganyan ang ating kalan. Bluish. May kaunting blue flame tayo na aninag. Then pagka nilalagay natin yung ating splash proof, ayan, nagbabago ng kulay yan. Ganyan din yan kapag walang splash proof. Pagka nilagay natin yung kawali natin, nagiging ganyan ang apoy natin. O kahit na ano yung sinasalang natin, nagtatransform yan. Okay, so para nakikita nyo maigi, tignan nyo maigi yung, kaya sinabi ko ito yung double lang source ng ating hangin. May side vent yan. Nakikita nyo? Ayan. Nanggagaling yung apoy sa gilid ng ating chamber. Then meron pang apoy na nanggagaling din, meron din yung center nozzle. Nasa ilalim nga lang, hindi nga lang masyado makita. Kasi laki nun yung ating nilagay na nozzle dyan. Nasa loob nyan. Pagka wala yung ating splash proof, ganyan ang kanyang performance. Dalawa yung hangin na pinanggagalingan nito. Sa gilid ng ating chamber, ayan, di natin ma-visualize. Ayan. Ayan, nakikita nyo, paikot yan. Then sa pinakagitna ng ating nozzle, meron din yan. Ng ating chamber, meron ding nozzle na maliit yan, kasi laki nun. Kaya pagka nilagay natin yung ating splash proof ng ganito, ayan, nagbabago ng kulay yung ating apoy. Pagka may nakalagay na splash proof, ayan, nagiging asul na uli yung ating apoy na lumalabas sa ating chamber. Ayan, talagang asul na asul yung kanyang kulay na apoy na binibigay ngayon. Ito ay kahit napatakan natin ang tubig, talagang walang epekto ang tubig dyan, no? Kahit napatakan natin ang patakan yan, bali wala yung tubig. Kahit pasiritan natin na yan, pagkarami-rami nang ibinubuhos ko. Pag
pagkarami-rami ng binubuhos ko, walang epekto yung ating tubig sa apoy natin. Ayan o, pagkarami-rami na. Talagang binubuhusan ko na yan. Wala kasing chance na pumasok yung tubig natin dyan. Pinakita ko sa inyo kanina ang nomenclature na ito, yung itsura ng ating splash proof. Okay, so walang reaction yung apoy natin. Okay, so tuloy pa rin ang kanyang performance. Ang dami na. Okay, so nung may lagay natin yung splash proof, ayan ang kanyang itsura ng apoy. Malapad din. Maluwang din ang sinasakop eh. Oh. Ito yung splash proof ko na ginawang heavy duty. Kasi medyo makapalang materialis na ito ngayon. Kaya heavy duty ang tawag ko rito. Ayos din ang performance niya. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klase mga splash proof. Until then,